Hello, magandang umaga sa inyo. Ngayon may bago na naman tayong i-upload sa aking YouTube channel. Ang topic natin ngayon is about sa repository management system. So ano nga ba itong repository management system? So mayroon tong tatlong kategorya or tatlong pinaghating rule. So ito ay admin, teacher or faculty, and student. So, si admin, minomonitor lang niya or may kakayahan siyang mag-create ng account kay teacher. So, si teacher, yun nga, kikreate siya ng account kay admin. Ngayon, si teacher naman, so pwede siya magpasa ng kanilang topic o lesson dun sa kanyang student, sa hawak ng student. So kasi nga nauso yung pandemic. So yung mga estudyante is dati is nasa bahay lang. Ngayon, yung teacher na yun, pwede siya mag-upload sa dashboard niya ng lesson nila ngayong araw na to. So ngayon, i-share niya yung lesson niyang ginawa doon sa mga student niya. So, tara na, i-explore na lang natin para mas lalo nyo maintindihan. So, ngayon, i-run ko muna yung ating pinaka-design. So, hanapin lang natin yung repository management system. So, dito lang siya sa bandang, so ito. So, bali ito yung itsura ng ating login sa harap. So, yan. So, ngayon, papasok muna ako sa admin. Silipin muna natin yung loob ng admin. 1, 2, 3. So, ang admin is kaya niya mag-add ng strand, ng section, ng subject, ng student, ng teacher. So, pwede rin siya mag-message doon sa teacher na yun. So, tapos, pwede siya mag-attach ng file doon sa message. Then, ayan. So, pwede siyang pipili niya yung teacher na yan kung sino papasahan niya na message na may file attachment. Yun, manage own file. Pwede rin mag-upload si admin ng kanyang file. So, pwede niya i-share doon sa teacher na yun. So, archive. So, kapag dinilit mo yung file, mapupunta dito sa archive file. Then, pwede mong i-retrieve pabalik papuntang sa manage own files ulit. So, share with me. So, dito makikita yung mga share na file kay admin. So, either galing to kay teacher. So, manage the teacher file. So, si admin may kakayahan siyang makita yung lahat ng file na nagmula sa mga teacher. Yun. So, try muna natin mag-add ng panibagong strand. Sample lamang. So, pag sinave natin, so, ito na yung bago nating ginawa. So, pwede nating edit. So, ayan, na-edit na siya. Pwede natin siyang i-delete. So, ayan. So, ayun. So, nakapag-add tayo ng strand, nakapag-edit, nakapag-delete. So, trinay lang natin. Tapos, manage subject. So, si admin, pwede rin siya mag-add ng panibagong subject. So, natin ing. Hindi ko pa na-type. Ing 102. 102. So, yun. English. So, pag sinave natin yan, ayun na yung ating inad. So, edit natin 0, 0. Pag natin yan, in-update. So, na-update siya. So, pag delete natin, so, wala na siya. So, nakapag-add na tayo ng bagong subject, nakapag-edit, at nakapag-delete. So, ngayon, punta naman tayo sa manage student.
So, tingnan na natin dito kung makapag-add ng bagong student. So, ito yung mga existing na nagawang student. So, try natin dagdagan. Add tayo ng dyan. So, LRN 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, contact number is so, dyan 2020 to 2023. First grading. Yan. Tapos section B. Gender. Name. Sample. Address. So, upload lang tayo ng image niya. Pagtala ko sa desktop, hanapin ko lang yung aking backup. So, sige, ito na lang muna. Save ko lang. So, titingnan natin kung ma-add. So, ito na siya. So, pwede kong i-edit yung kanyang image. Kung gusto mo palitan yung image niya. Oops, hindi pwede. Kasi ano yan. Punta akong desktop ulit. Hanap lang ako dito ng mga image na pwedeng. So, ito lang. So, ayan. Tingnan natin. Ayan. Yung napalitan. Pero malaki kasi yan, yung image niya. So, parang ang bigat ng niloload niya. So, balik na lang natin dito. So, ayan. So, nakapag-add na tayo. So, pwede natin i-edit yung kanyang data dyan. So, pwede natin i-update. So, mapansin ninyo, update yung kanyang pangalan. Pwede natin siyang i-delete. Ayan, wala na. So, ngayon, nakapag-add tayo ng student, nakapag-edit, nakapag-delete. Ngayon, sa manage teacher, pwede tayong mag-add ng panibagong teacher. Type 6. Contact number is 246. Ayan. So, ganun lang naman. So, Maria May Pinin San Mateo. Choose lang tayo ng kanyang image. So, add lang natin. So, ayan, mayroon na tayong bagong teacher na in-add. So, pwede natin siyang i-edit. Ayan, si Celia. So, pag in-update natin siya, update naman yung kanyang info. So, pwede din natin mag-delete yan. Try natin mag-delete dito. So, wala na. So, ayun nga, pag-add na tayo ng teacher na pag-edit na pag-delete. So, sa manage message, so admin pa lang ito So, wala pa tayo sa teacher tsaka sa student. So, sa manage message, dito pwede kang pili ng teacher din, attach ng file. Halimbawa is, ayan, tapos may pinadala ako sa'yo. So, pwede rin mag-reply yung teacher na yun para malaman ng admin na na-receive niya na yung pinadala niyang attachment na file attachment na may message. So, ayan. Ayan, dun niya pinadala. Magre-reply na lang yun sa kanya. Then, dito, sa Malis on file, si admin may kakayahan siya mag-upload ng sarili niyang file. So, upload file. Pwede siya mag-upload. Deadline. Sample lamang. So, tingnan natin kung saan yung sample lamang. So, ito yung natin. So, pwede niya i-share yung kanyang in-upload do sa picture na nais niyang share ng
kanyang in-upload na file. So, ano kay Maria, share ko sa'yo. So, pwede niya i-share doon kay Maria yung file. So, marireceive ni Maria yung sinare niya ng admin na file. Sinare ni admin na file. Makikita ni Maria doon sa kanyang dashboard. So, pwede ma-upload yung file na yun. So, click lang dito sa bandang dulo. Kasunod ng delete. So, ngayon si admin is may kakayahan din mag-upload ng panibagong folder. So, create lang sa new folder, new name. So, yan. Kung papansin mo, andito na yung new name. So, panibagong folder. Pag click mo yan, walang laman. So, pwede mo i-back. So, pwede ka mag-add ng file doon sa loob ng ayan. So, click lang natin. New upload. So, pag sinave ko yan, pag pili ko tong folder, so ito na yung bagong in-upload ni admin na file doon sa loob ng folder na ginawa niyang bago. So, pwede niya rin i-share yung file na to doon sa teacher. Yun lang. So, ngayon magdi-delete ako dito ng file. So, ang archive natin is walang laman. Sa manage on file ni admin is magdi-delete ako ng isa dito. Either i-delete natin itong pinakadulo. So, pag delete ko yan, wala na siya dito. Then, punta tayo sa archive. So, nawala na. Ay, andito. Wala na dun sa manage on file. Andito na sa archive. Then, pwede ko siyang i-retrieve. Pabalik. Para, so, mawawala yan dito. So, andito na ulit. Ulit na ulit yung file nung dinelete niya. So, na-retrieve na ulit. So, ito siya share with me. So, ito nga is dito makikita ni admin. So, may tatlo kasi itong tab. Dahil dito sa manage on file, tatlo kasi to. So, tatlong folder kasi to. So, ito pinaka main. Din sa loob kasi meron pang data. Tapos, pwede ka pang mag-add ng panibagong folder dito. Sub. So, magkaka-file pa kasi to. So, ayan. So, ito yung pangalawa. Then, pwede rin magpangatlong folder. So, pag in-add mo yan, so, ito yung pangatlo sa loob. So, yan. So, dito nga sa manage, dito naman tayo sa manage teacher file. So, makikita ni admin lahat ng file ng teacher. So, baga naka-all na to sa lahat ng teacher. So, makikita lang niya yung mga file na in-add ng mga teacher, folder. So, pwede niyang i-download yung mga file na yun. So, tapos na tayo dito sa admin. So, mag-open na lang ako ng bago. So, yun ay i-open natin sa teacher. Open na lang ako. Punta na lang ako sa teacher. So, open na lang ako dito. Wala na ata ito. Na-delete. So, ito na yung ano. So, open natin yung sa teacher. Lagyan tayo ng teacher. Tapos, teacher. Titingnan natin yung loob. So, ang nilagyan natin si Oren So, yan. So, student. So, ito yung mga student niya. Yan. So, yan. Pwede si teacher, may kakayahan din siya mag-add ng panibagong student. Yan. May inalaw din siya ni admin na pwede siya mag-add ng student. So, sa message, ayan, dito, pwede mag-send ng message si teacher doon sa student. Pwede rin siya mag-send ng message doon sa admin. So, pwede siya mag-attach ng file. So, admin, marireceive niya na yung file na yun. Ayan. Marireceive niya admin yung file na yun. So, mayroon siyang file attachment. Tapos dito din, pwede rin siya mag-send ng file doon sa student. Sample.
pwede siya mag-send doon sa student na yun. Ngayon, sa file, so ito yung file ng teacher. So, pwede siya mag-upload ng sarili niyang file. So, para din. So, siya lang nakakita. Sample. New upload. File. So, yung teacher na to is pwede siya mag-upload ng sarili niyang file na siya lang nakakita. So, pwede niya yung i-share yung file na to doon sa admin. Share to admin. From Warrens. Jory Suarez. So, yan. Pwede niya i-share. So, ma-re-receive niya admin yun. Yung pwede rin siya mag-add ng folder niya. New my name folder. So, pwede siya mag-add ng folder niya. Yan, pwede rin siyang pwede niya itong i-share doon sa student or sa teacher. Ay, pwede niya itong i-send doon sa admin tsaka sa student. Yung ginawa niya. So, dito, so kapag dinelete ko, so sa archive, wala pa tong laman sa manage file. So, pag dinelete ko to, so pupunta din sa archive niya. So, ayan. Yan, pag ni-restore ko ulit, babalik lang ulit doon sa kanya. Pabalik. So, parang yun nga, na-retrieve niya ulit yung file niya na dinelete. Ngayon, dito sa submitted file. So, dito, lahat ng yung mga topic niya na sinend doon sa student niya. So, yung student na yun, isisend niya yung natapos niyang yun nga, yung mga lesson nila na pinasa ng teacher doon sa student. Ngayon, kapag nasagutan ng estudyante yun, ibabalik niya dito sa teacher. So, dito makikita ng teacher yung mga sinend ng student sa kanya pabalik. Yung mga pinasa niya doon na sasagutan ng student. Ngayon, ipapasa ulit ng student sa teacher niya. So, dito makikita sa all activities. Nagsisend dito. So, yung mga sinabit na file ng may student niya. Dito sa share file with me, so dito makikita yung mga file na sinare sa kanya. So, ng admin. So, ito, sinare ng admin sa kanya. So, assistant basic accounting. So, pag i-view ko yan, makikita ko yung anong sinare nung admin sa kanya. So, dito sa video, pwede mag-upload si ng video. So, wala ka taong video dito. So, masyado na ito mahaba. Tingnan na natin. So, pwede siya mag-add ng panibagong video. Matagal. Pag mataas kasi yung ng video is matagal i-upload. So, yan. Yan. Wait. Kasi sobrang laki ng ng video, ng size. So, ayan. Yun lang ang problema niyan. Kaya, maganda niyan is maliit lang yung size ng video na i-upload. So, hanap ako ng maliit na size. Yung maliit lang sana, maiksi lang na video. So, dito, basta dito, pwedeng mag-upload yung teacher na file. Hindi rin. Hindi kaya ng browser. So, yan. Dito nga, makapag-upload ng video yung teacher. Yan natin. Exit na lang natin. So, ayan. Makapag-upload yung teacher ng video dito. Mas maganda maiksi lang ng mga video. Ngayon dito, so ito na yung mga shinare na video. So, pwede mapanood yung video na yon.
Tapos pwede mo rin i-share yung mga video na to doon sa student or sa kapwa mo teacher. So sa announcement, pwede gumawa yung teacher ng announcement. Halimbawa, may event yung sa school nyo or walang pasok na yung araw, araw na ito. So, pag nag-add siya dyan, ma-receive ng mga estudyante yung ginawang announcement ng teacher na yun. So, ngayon, punta naman tayo doon sa student, side ng student. Ngayon, pupunta lang ako dito sa student na table. So, mag-login lang ako ng student. So, ito yung dashboard ng student. So, makikita yung student is yung profile niya. So, siya lang makikita niyan kasi siya lang pag-login. So, message, pwede siya mag-message doon sa teacher niya. Pwede rin siya mag-attach ng file. Download. Pwede siya mag-attach ng file. Sample file again. Pwede siya mag-send. So, ma-receive ng teacher yung file na inano niya. Then, dito sa view file, so, ayan, dito makikita ng student yung mga file na sinend ng teacher. Kumbaga, dito, ida-download lang niya yun. Yun yung mga lesson nila o yung mga, kanari, mayroon silang lesson ngayong araw na to. So, ida-download lang ng student para sagutan yung pinasa ng kasi pag nag-view ng student yan, titingnan ng student yung mga, ito kasi delete ko na yung mga file natin, yung iba. So, titingnan ng student yung mga file na sinend ng teacher. Makikita niya. So, ayan, nag-download. Makikita ng student yung sinend ng teacher. So, ito. Office Word. So, ganyan. So, sinample ko lang kasi is naka-word. Naka-word yung Ayan. Oops, mabigat. Nag-lag na. Exit ko lang to. So, yun. So, ayun, makikita ay maano ng nag-download ng student yung mga file na sinend ng teacher. Dito siya share file with me. So, makikita na yung mga share na file sa kanya. So, share video tapos yan, makikita rin sa kanya yung share ng video ng teacher na yan. So, dito sa announcement, ayan nga, makikita niyo na yung ginawang announcement ng teacher na yan. So, mayroon din tong notification. Every time na nag-send yung teacher, mayroon tong notification para dun sa file. So, connected lang siya dun sa file. So, balik tayo dito sa admin. So, magla-logout ata to. Kasi nilogout ko yung student. Dahil naka-local lang naman to. Sa session kasi 1 na-detect. So, dito sa manage subject, ito sa section, so sa description, makikita nyo, mayroon naka-highlight siya. So, naka-link to. Once na-click yung section A, so makikita ko lang lahat ng student na sa section na puro section A. So, back natin, nakikita ko dito sa section B, so isa lang yung section B na student. So, section C, so isang student lang din. So, mapipilter natin kung ilan yung every section is matatrack natin kung ilan yung student doon sa section na yan. So, ayan. So, ito lang yung topic natin dito sa repository management system. Sana magustuhan ninyo. So, ito nga yung notification. Ayan, makikita sa taas yung mga file at sino yung pangalan nag-send. So, yun. So, sana nagustuhan nyo ito at nakuha kayo ng idea dito sa
naging topic natin about dito sa repository management system. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Huwag niyo sanang kalimutan i-subscribe. Ganito na lang. Magandang umaga.